Karipo. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit-init na balita, may bago ng Commanding General ang Philippine Army. Siya si Lieutenant General Antonio Navarrete. Bago maging Commanding General ng Philippine Army, si Navarrete ang hepe ng AFP Western Mindanao Command simula noong November 2024. Pinamunuan din niya ang 1st Infantry Division at Joint Task Force Zampelan ng West Mincom. Kasama rin dyan ang ilang posisyon sa iba't ibang infantry ng military. Pinalitan niya si Lieutenant General Roy Galido. Ang iba pang detalye kaugnay niyan, ihahatid namin maya-maya lang. Isang club disc jockey o DJ ang patay matapos barilin ng riding in tandem sa Las Piñas. Kabilang sa tinitingnan sa investigasyon ang kaugnayan ng biktima sa iligal na droga. Balitang hatid ni Jomar Apresto. Magpapagasolina sana ang pickup na yan sa bahagi ng Pamplona 1 sa Las Piñas City mag-aalas 10 kagabi. Maya-maya, dalawang lalaking sakay ng motorsiklo ang huminto. Bumaba ang angkas, lumapit sa pickup at biglang makikita sa video na nakaabante pa ang pickup ng biktima kasabay ng pagtakas ng riding in tandem. Nandito ako sa gasolinahan kung saan pinagbabaril ang biktima. Kung makikita ninyo sa akin likuran, bumangga yung pick-up na daladala niya. Sabi ng pulisya, tumagal pa ng ilang minuto bago nila napatay ang makina ng kotse. Naisugod sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Lumalabas sa investigasyon ang 34 anyos na biktima, isang freelance disc jockey o DJ na tumutugtog sa iba't ibang club at bar. Sa kuhang ito, makikita ang dugo ang biktima na may hawak na isang sachet. Before dalhin yung biktima sa ospital, anong ina-extract na siya, nagkataon meron siyang hawak na sa sachet na may powderized substance. So, suspectedly, maybe illegal drugs. Dagdag pa ng pulisya, ilang sachet din ang hinihinalang illegal na droga ang natagpuan sa kanyang bag. Malaki raw ang posibilidad na drug-related ang ugat ng pagpaslang sa biktima. Yun ang tinitingnan natin na maaaring galing sa bahay papunta rito hanggang siya ay sundan at abangan at pagbabaril. Mukhang caliber 45 yung mga cartridge cases niya. But still, kailangan pa mag-undergo ng forensic. Sinubukan namin makipag-ugnayan sa nanay ng biktima pero tumanggi siyang humarap sa kamera. Sabi niya, kauuwi lang ng kanyang anak mula sa Malaysia. Wala raw siyang ideya kung sino ang pumatay sa kanyang anak. Patuloy ang backtracking at hot pursuit operations ng pulisya para mahuli ang mga salarin. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bistado ang tangka umanong pagpuslit ng hinihinalang iligal na drogang ketamine sa Port of Clark sa Pampanga. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, nakakuha sila ng impormasyon na may paparating na parcel mula Belgium. Dumating ito sa Pantalan noong July 24. Kahapon naman, nasa batang umano'y ketamine na mahigit 5 kilo. Isa sa ilalim pa ito sa forensic examination at confirmatory analysis. Magpapaulan rin po ang hanging habagat sa ilang lugar sa bansa ngayong araw. Kabilang dyan ang Ilocos Norte, Apayao at Babuyan Islands na makararanas ng occasional rains o pabugso-bugsong pag-ulan. Magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan sa gitnang Luzon sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Dito po sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, bahagyang magiging maulap at asahan na ho ang isolated rain showers at thunderstorms. Batay naman sa Metro Weather, katamtaman hanggang mahinang pag-ulan ang mararanasan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. Uulanin din ang iba pang bahagi ng Luzon. Malaking bahagi naman ng Visayas ang magiging maaliwalas ang panahon. Sa Mindanao naman, may kalat-kalat na pag-ulan mamayang hapon. At dito po sa Metro Manila, magiging maaliwalas din ang panahon hanggang mamayang hapon. Mula sa orihinal na schedule noong June 13, posibleng iurong na sa 2027 ang simula ng EDSA rehabilitation. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan, ayaw ng Pangulo na isara ng matagal ang mga lane sa EDSA. Posible kasing makasagabal ito sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa 2026 na Pilipinas ang host. Bukod dyan, hinihintay pa raw ang pasya ng Pangulo sa rekomendasyon ng DPWH tungkol sa teknolohiyang gagamitin sa naturang proyekto. Pinasuspindi muna ng Pangulo ang EDSA rehabilitation para mapag-aralan kung mapapabilis pa ito. Target daw ng DPWH na matapos ang EDSA rehab sa loob ng 6 na buwan.
Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nahulog po sa bangin ang isang loader sa La Trinidad, Benguet. Chris, kamusta yung sakay ng heavy equipment? Connie, 2 sa mga sakay ng loader ang nasawi. Base sa investigasyon ng pulisya, pawang mga empleyado ng Benguet Provincial Engineering Office, ang grupo na patungo sana sa Barangay Bineng para magsagawa ng road clearing operations kasunod ng landslide doon. Habang pababa sa pakurbang bahagi ng kalsada sa Lower Kesbeng, nawalan umano ng preno ang driver ng loader kaya nahulog ito sa bangin na may lalim na 100 metro. Bukod sa 2 nasawi, 2 iba pa ang sugatan, kabilang na ang driver ng loader. Patay naman ang isang barangay tanod matapos na barilin habang nasa isang gasolinahan sa Bayambang dito sa Pangasinan. Sa investigasyon ng pulisya, nagpapagas ang biktima nang nilapitan siya at barilin. Ang sospek kapitbahay niya na nakilala sa pamamagitan ng CCTV video. Tumakas siya ngunit nahuli rin kalaunan sa Sual. Ayon sa mga otoridad, dati nang may galit ang sospek sa biktima na nagpa-blotter sa kanya dahil sa pagsasara ng isang daanan. Sinubukan ng GMA Regional TV na kunan ng pahayag ang sospek ngunit hindi siya nagpaunlak ng panayam. Nagpaliwanag si AGA Party List Representative Nicanor Briones matapos makunang nanonood ng sabong habang nasa Kongreso. Nag-viral po ang video na ipinost ng pahayagang Daily Tribune kung saan kitang nanonood ng isabong ang isang kongresista habang nagbobotohan daw para sa House Speakership nitong Lunes. Bawal ang isabong sa bansa. Meron lang nag-message sa akin yung pamangkin ko na gustong mag-invite ng traditional na sabong na gusto ako'y lumaban. Hindi naman ako interesado, hindi naman ako nagsasabong. Tinawag ni Briones na fake news na nagsasabong siya. Hinala niya may gustong manira sa kanya. Humingi siya ng paumanhin sa kamera at sa publiko dahil sa kontrobersya. Pinatawad na raw niya ang sino mang kumuha sa video. Kung ano man ang motibo mo, pinatatawad na kita. Ang akin lamang masasabi, huwag mo nang uulitin dahil baka sa susunod makakulong ka na. Pinaninindigan naman ng Daily Tribune ng kanilang report na nakunang nanonood ng isabong ang kongresista. Sa isang pahayag, hiniling nilang i-review ng kongresista ang kanilang post. Pinalagan din ng pahayagan ang umano'y pagbabanta ni Briones tungkol sa pagpapakulong at sinabing magpapatuloy sila sa pagbabalita ng walang takot at walang kinakampihan. Sinusubukan ng GMA Integrated News na kunan ng komento si Briones kaugnay sa pahayag ng Daily Tribune. Nagsumbong ang mga kaanak ng ilang nawawalang sabongero na meron daw mga nagpapakilalang taga-PNP CIDG na humihimok sa kanila na kasuhan si Julie Dondon Patidongan at idiin daw na siya ang mastermind sa kaso. Iniimbestigahan na ito ng Department of Justice. Susurin din ng mga otoridad ang bungo at mga buto ng tao na nakita sa Taal Lake sa Batangas. Balitang hatid ni Salima Refran. Isang linggo ring nasuspinde ang diving operation sa Taal Lake dahil sa masamang panahon. Sa pagpapatuloy ng operasyon sa paghahanap sa mga nawawalang sabongero, may na-recover daw na bungo at ilang buto ang Philippine Coast Guard. May kasamang bungo ng tao at mga buto. Nandun yung ngipin May ngipin na kasama. May DNA rin yun kasi parang buong buo pa yung nakakabit pa sa skull. So baka doon sa ngipin mismo may DNA pa. Nakuha mga ito sa mga kwadrant ng lawa na itinuro ni Julie Dondon Patidongan. Makikita mo talaga reliable yung sinasabi ng ating testigo na doon nga tinatambak ang mga tinatapon at dinidispatcha yung mga labi ng mga taong pinapatay. At marahil hindi lang mahahanap dyan, hindi lang siguro krimen sa sabong, ngunit sabi ko nga, maaaring sa drug war, maaaring ibang krimen na involve ang death squad na to. Gaya ng ibang na-recover sa Taal Lake, isa sa ilalim din ng mga buto sa forensic examination at DNA collection at posibleng ikumpara sa dental records.
Sumailalim naman sa dagdag na interview ng Department of Justice ang bagong saksing magpapalakas umano ng kaso. Posibleng ipasok siya sa Witness Protection Program. Binubuo na namin yung mga affidavit para yung complaint pwede na i-file. Hinog na yung kaso. Sabihin ko sa ating mga kasama na paspasan na kasi nga ang tagal na natin iniintay ito. Iniimbestigahan na rin ng DOJ ang sumbong ng ilang kaanak ng missing Sabongeros na gusto ng ilang nagpakilalang pulis CIDG na kasuhan nila si Patidongan at idiin daw siya bilang mastermind ng pagdukot sa mga nawawala. Tumawag po sa akin si Then sabi niya sa akin, according to dun sa affidavit namin, ang kakasuhan daw na po namin ay isa si Mr. Dondon Patidongan. Sabi ko, bakit niyo po kakasuhan si Sir Dondon? Yung po sabi sa akin ng mga hindi naman daw dapat paniwalaan yung mga salita ni Sir Dondon, kaya nag-iimbestiga sila ng panibago. Sa statement pa lang po nila na pabago-bago, tapos ang gusto nila kong palabasin, sila Sir Dondon, yung may kasalanan po talaga sa lahat, o sila yung mastermind. Nanindigan ng mga kaanak na hindi sila pipirma sa affidavit kapag kinasuhan si Patidongan. Isa yan sa mga ulat sa amin na may mga kumikilos na ganyan ang gusto mangyari. Kaya na-relieve na yung service director ng CIDG. Nauna nang hiningi ni Remulla kay PNP Chief General Nicolas Torre III na alisin muna sa pwesto ang isang service commander dahil sa isyu ng tiwala sa paghawak sa investigasyon. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang PNP. Nitong weekend lang ay hepe pa ng CIDG si Brigadier General Romeo Macapas. Sabi niya sa isang text message, bineberipika pa nila ang impormasyong may mga pulis CIDG na nagpapadiin kay Patidongan sa mga kaanak ng mga nawawala. Ang abogado naman ng 12 pulis na pinaharap sa mga kasong administratibo matapos isangkot sa pagkawala ng mga Sabongero, humingi muna ng panahong makausap ang mga kliyente bago magbigay ng pahayag. Salima Nefra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinontra ng ilang eksperto ang naging desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang isa sa kanila, nagmumungkahi ng magkaroon ng oral arguments bago desisyonan ang inaasahang pag-apela ng Kamara kaugnay nito. Balitang hatid ni Maki Pulido. Kung si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang tatanungin, nagkamali ang Korte Suprema nang sabihin nitong nalabag ang one-year bar rule sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bagamat may 3 reklamong na unang inihain ng ilang pribadong individual at inendorso ng ilang mambabatas, ang ika-4 na complaint lang daw ang pinagbutohan at inaprubahan ng plenaryo ng Kamara. Naaksyonan na raw ito bago pa nag-adjourn ng Kamara noong February 5, 2025. When the House adjourned. So when the House adjourned, the 4th complaint was already approved by the plenary and it already reached the Senate. So obviously, the one-year bar rule cannot apply to the 4th complaint. The 4th complaint was filed on time. So it's a very basic error there, and I think it deserves to be reconsidered by the Supreme Court. Sangayon dito ang isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution na si Attorney Christian Monson. The Supreme Court overreached its powers under Article 8, Section 1. If the Supreme Court made mistakes or were wrong in what they were doing or unfair, unjust, and so on, then the people can go to the Ombudsman. Pagdedesisyonan ng Senado sa August 6 ang susunod nilang hakbang kaugnay ng impeachment complaint. Pero sabi ni Carpio, dapat hintayin muna ng Senado ang ihahaing motion for reconsideration ng Kamara. It's not yet final. Normally, you act when it's already final. Because there's a chance, because it's not yet final, there's still a chance it could be reversed or changed because there's a motion for reconsideration. Sana raw, sabi ni Carpio, itama ng Korte Suprema ang desisyon nito. Payo niya, magpatawag ng oral argument bago desisyonan ng motion for reconsideration na ihahain ng Kamara. In very important constitutional cases, always there will be a oral argument because it is in the oral argument where you can really see the entire picture. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Pumiling sa Korte Suprema ang ilang taga-suporta ng pamilya Duterte na patawan ng indirect contempt. Ang ilang bumatiko sa desisyon ng Korte tungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang petisyon, inireklamo ni Attorney Ferdinand Topacio si Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon, dahil sa pagtawag niyang tuta sa Korte Suprema. Sagot ni Gadon, estilo lang daw ito ni Topacio para mapansin ng publiko. Sa hiwalay namang petisyon ni Attorney Mark Tolentino at Rolex Suplico, inireklamo sina Akbayan Party List Representative Percival Sendanya at political analyst Richard Heydarian. Sagot ni Sendanya, matagal ng strategy ng mga Duterte ang pangtotrol, pati ang pambibiktima gamit ang legal harassment. Si Heydarian naman naniniwalang hindi papansinin ng Korte Suprema ang ganitong petisyon. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Sugatan ang isang lalaki sa Lapu-Lapu, Cebu matapos mabaril ng pulis. Sara, ano nangyari? Rafi, pinaputukan daw ng sospek ang mga rumespondeng pulis sa Barangay Bangkal. Ayon sa Lapu-Lapu City Police, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa isang concerned citizen na may armadong lalaki na nanutok ng baril. Nakaaway raw kasi ng lalaki ang isa niyang pinsan at kapitbahay. Kwento ng isang saksi, ang sospek ang unang nagpaputok ng baril nang makitang paparating ang mga pulis. Walang sugatan sa mga pulis. Naka-hospital arrest ngayon ang sospek na wala pang pahayag. Maharap siya sa reklamong illegal possession of firearms at attempted murder. Arestado ang isang magsasaka dahil sa pagtatanim ng marijuana sa General Santos City. Nasa 50 fully grown marijuana plants ang nabistong nakatanim sa lote ng sospek sa Barangay San Jose. Nasapat din sa sospek ang mga pinatuyong dahon ng marijuana, pati ang isang baril at mga bala. Maharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sinusubukan pa siyang kunan ng pahayag. Ito na ang mabibilis na balita. Pasintabi po sa mga nanananghalian, isang patay na sanggol ang natagpuan sa isang creek sa Angono, Rizal. Ayon sa isang opisyal ng Barangay San Vicente, wala nang buhay ang sanggol na kasama ng mga basura sa tubig. Sa tansya ng mga otoridad, nasa 2 araw ng palutang-lutang sa tubig ang sanggol. Patuloy pang iniimbestigahan kung saan galing ang sanggol at sino ang magulang. Huli sa magkahiwalay na operasyon sa Pampanga ang 4 na Koreanong sangkot umano sa panloloko. Ang 2 sa mga suspect nang bibiktima sa kanilang modus na Peking Travel Agency. Itinimbre ito ng Department of Tourism dahil maraming Pilipino at dayuhan ang nabiktima na umano. Ang 2 naman sangkot sa pangi-scam sa mga gustong mag-subscribe sa isang online streaming platform. Leader umano ng scamming syndicate sa South Korea ang isa sa kanila. Sinisika pa namin makuha ang funding ng 4 na inarestong Koreano na nahaharap sa deportation. Kahit nakaalis na po ng Pilipinas ang mga bagyo, ramdam pa rin po natin ang hagupit ng masamang panahon sa pagtaas naman ng mga presyo ng ilang isda. Balitang hatid ni James Agustin. Sumipa sa 260 pesos per kilo ang bentahan ng bangus na galing sa Dagupan, Pangasinan sa Blumentritt Market sa Maynila. 210 pesos per kilo lang yan bago manalasa ang bagyo noong nakaraang linggo. Tumaas din ang presyo ng boneless bangus na 100 pesos hanggang 120 pesos kada peraso. Yung pinaka main reason po kasi nung pagtaas ng presyo yung mga bagyo na dumating po talaga eh. Kasi mahirap hulihin, konti yung supply. So usually talagang tumataas talaga yung presyo ng mga isdang dagat. Ilang araw ng araw matumal ang bentahan sa palengke. Talagang mararamdaman mo yung yung pagkonti ng mga namimili kasi nga syempre hindi sanay sa presyo na binibigay namin ngayon kasi sobrang tumaas talaga siya kumpara sa mga nakaraan. Tumaas din ang presyo ng matambaka na 200 pesos per kilo na mula sa 180 pesos. Ang galunggong ay 240 pesos hanggang 280 pesos, depende sa klase. Mas mataas ng 40 pesos kumpara noong nakaraang linggo. Bigla na lang silang tumaas dahil sa epektado ng dala ng bagyo, dahil na ng dating ng isda. Kamusta naman ang bentahan niyo rito? Medyo naninibago. Biglang nanggay mababa, biglang taas. 20 pesos naman ang itinaas ng pampano na 400 pesos na
habang ang salmon head ay 200 pesos. Hindi naman gumalaw ang presyo ng tilapia na galing Pampanga na naglalaro sa 110 pesos hanggang 140 pesos. Ang mga mamimili dumidiskarte na, gaya ni Aida na may karinderya sa Santa Cruz, Maynila. Hindi raw pwede mawala sa kanyang putahe ang isda. Bibili na ako ng mas mura ng isda para makapagtinda ako ng mas mura din sa mga tao. Si Antonia naman 250 pesos na halaga na matambaka ang binili. Tataasan lang presyo din. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, positibo pa rin sa paralytic shellfish poison o toxic red tide ang ilang baybayin sa Visayas at Mindanao. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, yan ang Matarinaw Bay sa Eastern Samar, Dumangkilas Bay sa Zamboanga del Sur at Tantanang Bay sa Zamboanga, Sibukay. Hindi po ligtas kainin ng mga shellfish at alamang mula sa mga nasabing lugar. Ligtas namang kainin ang isda, pusit, hipon at alimango basta't sariwa, nilinis at naluto ng mabuti. Huwebes latest na mga mare at pare! Sinimulan na ni Asia's multimedia star at Stars on the Floor host Alden Richards ang pagtupad sa kanyang childhood dream na maging piloto. Kahapon ang first day ni Alden sa isang aviation school sa Clark, Pampanga. Na-experience ni Alden ang ilang flying situation sa tulong ng flight simulator, tulad ng turbulence, pati na ang pag-take off, mid-flight at hanggang landing. Sabi ni Alden, time management is the key. There's no such thing as a busy schedule when you make time and you have time management. Time management is the key. And after I graduate, I'm gonna be able to fly a commercial plane. Excited na rin daw si Alden para sa GMA Gala 2025 this Saturday. Ready na raw ang suit na kanyang susuotin. Looking forward si Alden na makabonding ang kapuso artists and personalities maging ang ibang kapuso. Special din daw ang event dahil parte ito ng 75th anniversary ng GMA Network. Sa kuha ng CCTV, makikitang humaharurot at tila nagkakarera ang tatlong motorsiklong yan sa Maynila. Habulan pala yan sa pagitan ng hold-upper at tauhan ng Manila Police Station 11. Kwento ng estudyanteng biktima, hindi siya nakapalag nang tutukan siya ng baril at takutin na babarilin ng suspect. Agad siyang nagsumbong sa mga pulis. Na-corner ng mga otoridad ang lalaki nang mahulog sa sinasakyang motorsiklo. Doon na siya nakipagbarilan sa pulis. Kahit may tama na sa paa, mabilis siyang umakyat sa MacArthur Bridge hanggang makarating sa Manila Hotel. Tsaka nagtago sa damuhan doon. Paliwanag ng suspect, dala lang daw ng pangangailangan kaya niya nagawa ang krimen. Hindi na nabawi mula sa suspect ang cellphone na 25,000 pesos ang halaga at 3,000 pesos na cash. Naharap siya sa reklamong robbery at illegal possession of firearms. Nakatakdang sampahan na ng civil at criminal complaints ngayong linggo ang driver ng truck na dumaan ng masira ang Kabagan, Santa Maria Bridge sa Isabela nitong Pebrero. Balitang hatid ni Joseph Morong. Nitong Pebrero, bumagsak dahil sa bigat ng dumaang truck ang Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Inihalimbawa ito ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address na mga di dapat tularan ng mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Ginastusan ng taong bayan ng 1 bilyon. 10 taon tinayo. Nung binuksan, ilang araw pa lang, giba na agad. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan, tapos na ang technical investigation nila sa tulay. Ang recommendations namin already is to file actually yung mga civil cases against yung mga what we feel na what we know na medyo may kulang sa paggagawa, let's say sa contractor o sa designer, and of course yung truck na nakasira. Ngayong linggo naman sasampahan ng reklamong sibil at kriminal ang driver ng truck. Ang Guadalupe Bridge naman sa Makati na nabanggit din ng Pangulo sa SONA sa 2027 pa gagawin. Pero ngayong taon na raw sisimula ng paggawa ng mga detour bridge sa magkabilang gilid na inaasahang matatapos sa unang quarter ng 2026. Matagal nang inirekomenda ng Japan International Cooperation Agency o JICA na kumpunihin ito dahil sa mga crack at hindi kakayanin ang malaking lindol.
Ang kukumpunihin lang naman namin dyan yung outer structure, hindi yung buong Guadalupe. Pero hindi namin gagalawin muna yung, yung structures sa 2026 kasi nandyan yung ASEAN meeting. So we don't want to disturb actually the traffic in that area. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Makulay na ipinagdiwang sa Osaka, Japan ang 69 na anibersaryo ng Philippines-Japan Friendship Day. Nagpamalas ng kanta at indak ang mga Pinay performers sa pangunguna ni Bayang Barrios. Sunod ang pagrampa ng mga modelo sa isang fashion show, tampok ang mga disenyo ni Fern Amato, isang Dubai-based Cebuano designer. Ang pagtatanghalay nagpakita sa matingkad na kulturang Pilipino at natatanging talento ng mga Pinoy. Nagdiriwang man ng mahalagang okasyon, hindi nakalimutan ng ating mga lider ang mga biktima ng mga nagdaang bagyo at pagbahang epekto ng hanging habagat. Tonight, our hearts and thoughts are with those who are facing difficult times. It is in moments like this that we are reminded of our strength found in unity and the enduring friendship between the Philippines and Japan, built on empathy, support, and shared hope. Ayon sa Consul General ng Pilipinas sa Osaka, kasama sa malalim na ugnayan natin sa Japan, ang tulungan pagdating sa pagharap sa mga kalamidad at sakuna. Kapag bumibisita kami sa mga governors ng ibang probinsya dito sa Japan, kung anong maaring best practices na matututunan natin pagdating sa kanilang ginagawa sa tsunami, sa bagyo, sa landslide, sa lindol, ano yung ginagawa natin at ano naman yung pwede nating ibahagi sa kanila pagdating sa mga lakas natin sa mga ganong klaseng sakuna. Hindi raw basta-basta ang relasyon ng Pilipinas sa Japan dahil pinatibay ito ng malalim na ugnayan at pagtitiwala ng ating mga bansa pati na ng mga mamamayan nito. As we approach the 70th anniversary of diplomatic normalization and the 15th anniversary of our strategic partnership in 2026, moments like these remind us that Japan and the Philippines are not merely neighbors connected by the ocean, but the partners united by shared values, common aspirations, and mutual respect. We honor a friendship that has stood firm for 69 years. A friendship woven not only by diplomacy and treaties, but by shared experiences, mutual respect, and the enduring ties between our peoples. Ang okasyon ay ginanap sa gitna ng tagumpay ng Expo 2025 sa Osaka at tatagal hanggang sa Oktubre. Isa sa mga dinarayo at pinipilahan ang Philippine Pavilion. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update tayo sa susunod na hakbang ng Kamara matapos na naging desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kausapin natin si House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Sir Rafi. Opo, nakahanda na po ba't kailan maghahain ng motion for reconsideration ng Kamara kaugnay sa naging desisyon ng Korte Suprema sa kaso po ni VP Sara? Sa pagkakaalam ko po, meron po hanggang August 10 ang House of Representatives para mag-file ng motion for reconsideration. Pero dahil ang August 10 falls on a Sunday, sa pagkakaalam ko po, under the rules, ang deadline ay mamumove ng August 11. Na-analyze nyo na po ba at napag-diskusyonan na kung saang punto kaya hindi na-satisfy o hindi na-kumbinsi yung Korte Suprema kaya nila sinabing unconstitutional yung impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte? Sa recommendations po ng Council ng House of Representatives, yung Office of the Solicitor General, ang kanilang recommendation ay mag-file ng motion for reconsideration dahil nakita nila na ang desisyon ng Korte Suprema ay nagbase sa mga facts na hindi naman po naka-angkla dun sa mga official documents na pinasa
ng House of Representatives sa Supreme Court. Yung pag-appreciate nila ng timeline ng pag-akto ng House of Representatives sa first 3 complaints at yung 4th complaint ay sa paniniwala po ng House at ng Council nito ay mali po. Kaya gusto natin mag-file ng motion for reconsideration para ma-clarify at maitama po ito at mabigyan ng mas magandang konteksto ang Supreme Court kung bakit ang House of Representatives ay makikita based on records na sinunod po nito ang alituntunin ng saligang batas, ng rules ng House at yung mga prevailing jurisprudence at the time that they acted on it. Sa palagay niyo po, bakit kaya hindi nagbase yung Korte Suprema dun sa mga official documents na inyong isinumite? Explaining yung naging action po ninyo. Hindi ko po masasagot yan, Sir Rafi. No? Yun lang po yung nakita namin sa desisyon. Kaya nga po, sa motion for reconsideration, ang prayer po ay ma-reconsider ng Supreme Court ang kanilang naging desisyon base doon sa mga official documents na pinasa dati at i-clarify through the motion for reconsideration. Sabi po ni Senate President Chis Escudero, may mga miyembro raw ng Kamara na tila gigil at porsigido sa impeachment ng bise. Ano pong reaksyon niyo rito? Well, ibig sabihin daw po ba nagigil para ipagpatuloy? Hindi ko po naintindihan yung... Opo, na magkaroon ng impeachment generally laban kay Vice President Sara Duterte. Siguro po dahil yan po yung mandato ng saligang batas sa Senado na to try and decide the impeachment complaint once it is transmitted from the House of Representatives. Pero sabi nga namin po, nasa Senado naman po yan kung ano po ang magiging action nila sa na-transmit na articles of impeachment, taking into consideration also the decision of the Supreme Court. But the position of the House is that that decision is not yet final. Kaya nga po, may pagkakataon pa pong mag-file ng motion for reconsideration ang House of Representatives. So ang sinasabi niyo po, walang personalan, trabaho lang? Oo naman po, kasama lang naman po talaga to sa trabaho na binigay ng saligang batas sa House of Representatives, kasama din po sa mandato na binigay ng saligang batas sa Senado at gusto lang po namin maging faithful doon sa mga mandato na binigay exclusive sa House at sa Senado. Opo. Mapunta naman po tayo sa national budget. Sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi raw niya aaprubahan kung hindi katulad o sang-ayon yung proposed budget sa National Expenditure Program. Ano pong masasabi niyo dyan? Siguro po sa hanay po ng House of Representatives, ang masisiguro lang po namin sa Pangulo at sa taong bayan na gagampanan ng House of Representatives ang tungkulin nito sa budget process. Sisiguraduhin po ng House of Representatives na katulad ng dati, we will make the budget process transparent and even more ngayong 20th Congress dahil nga din po sa mungkahi ni Speaker Martin Romualdez na ibuksan po sa publiko yung lahat ng stages ng budget process, including the BICAM. In fact, I think today nakapag-file na rin po ng resolution si Speaker Martin Romualdez at ang Tingog Party List for the inclusion of a third-party observer para po sa proseso ng BICAM. Nabanggit nyo nga po yung BICAM na bubuksan na sa publiko. In the first place, bakit ho ba kasi hindi ito binubuksan sa publiko noon at ba't ngayon lang po ito gagawin? Siguro po by practice po talaga. No? Hindi yan yung naging practice before sa mga bicameral conferences in previous congresses. Pero pagdating naman po sa mga hearings sa Kamara, especially in the last few years, particularly under the leadership of Speaker Martin Romualdez, talagang naka-open naman po sa public, kaya nga po napapakinggan, naririnig ng publiko yung mga committee hearings until up to the plenary. Patuloy pa rin naman pong gagawin yan at sisiguraduhin din po ng House of Representatives na yung budget na madadaan sa House of Representatives ay tutugon sa pangangailangan ng mamamayan at patuloy pa rin pong susuporta ang House of Representatives dun sa mga priority programs na binanggit din ni Pangulong Bongbong Marcos, especially dun sa SONA. Very quickly on this issue, meron ho bang issue ng confidentiality sa BICAM?
hindi ko po masasagot po yan eh. Ako po from the time na nakita ko po ang mga bicameral conferences, hindi siya normally done bukas. In public siguro po, no? Kaya maganda nga po ngayon na yung mismong leaders ng House ang nag-uudyok na buksan po ito at may mga resolutions na rin po na file sa House para magbigay ng klarong patakaran kung paano bubuksan ito. Opo. Reaksyon naman po sa panonood ng isabong ni Representative Nicanor Briones habang nasa loob ng House of Representatives. Meron ho bang gagawing aksyon ang Kamara dyan? Nakita ko nga po na nag-apologize na din po siya. Hindi ko lang po alam kung ano pa po ang gagawin ng House leaders sa ngayon po. Napakaganda naman din po yung siya rin mismo po ang nagsalita tungkol dito. Pero kung ano po ang gagawin sa mga susunod na mga araw, wala pa po akong information. Abangan po natin yan. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat, Sir Rafi. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po si House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante. Update po tayo sa pagpapalit ng liderato ng Philippine Army. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Connie, formal nang itinalaga bilang bagong Commanding General ng Philippine Army si Lieutenant General Antonio Navarrete, kapalit ng nagretirong si Lieutenant General Roy Galido. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang change of command ceremony dito sa headquarters ng Philippine Army sa Fort Bonifacio sa Taguig. Si Navarrete dating namuno sa Western Mindanao Command o Westmincom at kinikilala ang kanyang malawak na combat experience sa iba't ibang dako na bansa sa nakalipas na mahigit 3 dekada niyang serbisyo sa Philippine Army. Sa kanyang talumpati nangako si Navarrete na magiging prioridad niya ang kapakanan ng mahigit 100,000 kawani ng Philippine Army dahil ang tunay na puwersaan niya ay hindi sa mga armas at kagamitan, kundi sa mga taong po dito. Kinilala ng Pangulo naging pamumuno ng nagretirong si Lieutenant General Galido at pinasalamatan sa kanyang dedikasyon at pagiging mabuting halimbawa sa kanyang mga tinamunuan sa panahong puno ng hamon sa seguridad ng bansa. Bili naman ng Pangulo sa bagong Commanding General ng Philippine Army maging mapagmatsag, ipagpatuloy ang dedikasyon at tiyaking malinaw ang direksyon ng Philippine Army sa pagbabantay ng seguridad ng bansa sa gitna ng geopolitical tension at global uncertainty. Sa panig ng administrasyon, nangako ang Pangulo ng patuloy at buong suporta sa sandatahang lakas. At yan ang latest mula sa Taguig. Balik sa iyo, Connie. Salamat, Ivan Mayrina. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang batang lalaking 3 taong gulang matapos maggulungan ng heavy equipment sa Buena Vista, Guimaras. Batay sa investigasyon, sakay ng motorsiklo ang biktima kasama ang kanyang ama habang tinatahak ang kalsada sa Barangay Umilig. Huminto raw ang motorsiklo nang makasalubong ang isang road grader pero nawala ng kontrol ang ama matapos makaapak ng bunga ng niyog. Natumba ang motorsiklo at tumilapon sila. Doon nagulungan ang bata. Idiniklara siyang dead on arrival sa ospital. Maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang driver ng road grader. Patay naman ang isang lalaki matapos magulungan ng 10-wheeler sa bakanteng lote sa Barangay San Jose sa San Miguel, Iloilo. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na hindi napansin ng driver ang biktima na nasa ilalim ng truck. Bago ang aksidente, may nakakita raw sa biktima na nakikipag-inuman. Posibleng nalasing daw ang lalaki at nakatulog sa ilalim ng truck. Ayon sa pulisya, nagdesisyon na ang kaanak ng biktima na hindi na magsampa ng reklamo kaya pinalaya na ang driver ng truck. Nanalasa naman ang isang buhawi sa Lawag, Ilocos Norte. Nagtumbahan ang mga poste ng kuryente at punong yan sa Barangay Kaawakan. Natanggalan din ng bubong ang ilang bahay. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Council, unang dumaan ang buhawi malapit sa isang paaralan doon bago dumiretso sa kabahayan. 11 bahay ang nasira. Agad namang nagsagawa ng clearing operations ang lokal na pamahalaan. Inaalam pa ang kabuang halaga ng mga nasirang bahay. Wala namang nasaktan sa insidente. Ipinaaresto ng Quezon City Regional Trial Court Branch 93 ang showbiz columnist na si Christopher Min at 2 niyang co-host sa isang online show. Kaugnay ito sa cyber libel case
na isinampa ni Bea Alonzo noong May 2024 dahil sa mga umano'y mali, malisyoso at mapanirang komento ni Fermin laban sa aktres. Tig 48,000 pesos ang itinakdang piyansa ng QCRTC kina Fermin at sa mga kapwa-akusadong sina Romel Villamor and Wendell Alvarez. Sa isang text message sa GMA News Online, sinabi ni Fermin na inaasikaso na nila ang kaso. Sabi ng abogado ni Alonzo na si Attorney Joel Garcia, napatunayan ng development na ito na tama ang posisyon ng kanyang kliyente at may karapatan ang aktres na magreklamo. Binigyang diin ni Attorney Garcia na kahit may freedom of speech, hindi ito pwedeng gamitin para manira ng tao. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ni Villamor at Alvarez. Update tayo sa isinagawang examination ng PNP Forensic Group sa mga nakuhang buto ng tao sa Taal Lake sa Batangas. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Rafi, walang nakuhang DNA profile ang PNP Forensic Group kaugnay sa mga nakuhang buto sa Taal Lake. Ito ang sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo sa isang pulong balitaan dito sa Camp Crame. Ang kay Fajardo, matagal na nababad sa tubig ang mga buto kaya marahil walang nakuhang profile. 3 DNA profile naman, Rafi, ang nakuha sa 2 lalaki at isang babae na nahukay ng mga otoridad sa Laurel, Batangas Public Cemetery. Sabi ni Fajardo, sa kabila nito, walang nag-match sa 23 DNA profile na voluntaryong ibinigay ng kaanak ng mga biktima ng missing sa Bungero. Sa kabila nito, Rafi, ay nagpapatuloy pa rin daw ang paghahanap ng mga buto sa lawa. May nakuhang ang buto kahapon lamang ang mga otoridad at Rafi, nananawagan naman ng PNP sa mga naghahanap ng mga nawawalang kaanak nila para magbigay ng DNA sample sa pulisya sa posibilidad na maikumpara ito sa hawak na DNA profile ngayon ng PNP. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Ian Cruz. For the first time, magtatambal si star of the new gen Jillian Ward at pambansang Ginoo David Licauco sa upcoming Kapuso action drama series na Never Say Die. Parehong excited sina Jillian at David sa kanilang team-up para sa bagong seryeng puno ng aksyon. Makakasama rin sa series sina Kim Jisoo, Rahil Birria, Richard Yap, Gina Alahar, Angelo De Leon, Raymart Santiago, Wendell Ramos, Ayan Munhi Laurel at Annalyn Baro. Isinare din ni Jillian at David sa Inyong Mare ang kanilang preparations para sa kanilang roles. Dito po talagang action po talaga siya. So, nakapag-train na po ako. First day ko 2 days ago. Ang dami po nilang tinuro sa akin, paano humawak ng barrel properly, paano po yung footworks kapag may fight scenes. Right after GMA Gala, the following day, meron akong training ng Arnis. Okay. Yeah, so yun yung una kong gagawin. Pero yung mga self-train na ginagawa ko, syempre yung pag-gym, isa na yun. Pangalawa yung nag-boxing ako ulit. Yeah, so I've been training for this. Milyong-milyong pisong halaga ng misdeclared na vape products ang nabisto ng Bureau of Customs sa Maynila. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Rafi, aabot nga sa mahigit 40 milyong pisong halaga ng misdeclared vape products ang nasabat ng Bureau of Customs at galit pa raw ito ng China. At sa katunayan nga niyan, kaninang umaga ay ipresenta ng BOC sa mga miyembro ng media ang nilalaman ng 3 container van na unay idineklara umanong mga kitchenware. Pero nang sumailalim sa physical examination itong July 14 ay mga vape products pala ang laman. Ang mga shipment na ito na unang na-hold matapos ang intel report na misdeclared ang mga laman nito. Agad naman naglabas ng warrants of seizure and detention noong July 23 ang mga kinaukulan at kasalukuyang nakasailalim sa forfeiture proceedings ang mga kargamento. Pero hindi daw dito nagtatapos ang aksyon, Rafi, dahil may kaso na umanong inihanda kontra sa mga nasa likod ng kargamentong ito. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida.
Hindi quiz o exam ang nagpakaba sa ilang estudyante sa San Fernando, Cebu. Ang kanila kasing katapangan na subukan sa bahay ng kanilang kaklase. Ano kayong meron dyan? Halong tawa at kaba ang naramdaman ng mga estudyanteng yan nang lumabas ang isang malaking aso. Yan si Paeng na isang Great Dane. Nang bigla itong gumalaw at lumapit, kinabahan na sila. But don't worry, cause Paeng won't bite. Nangingilala lang daw ang fur baby sa mga bisita. Naroon daw ang magkakaklase para gumawa ng project tungkol sa pagiging Good Samaritan. Sumakses naman daw sila sa project kahit bantay sarado sila ni Paeng. Ang video na yan may mahigit 1.6 million views na online. Trending! Ang cute naman ni Paeng eh. Tsaka mababait yan yung mga Gentle aso. giant. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.